Ako si Elena, 65 taong gulang na. Dito sa edad kong ito, ang buong akala ko ay aanihin ko na lamang ang mga bunga ng aking mga pinagpaguran. Ang tanging pangarap ko lang naman ay ang mamuhay ng payapa, kasama ang aking kaisa-isang anak na si Marco at ang pamilyang bubuuin niya. Sakripisyo. Iyan ang buhay ng isang ina, hindi ba? Isang walang katapusang sakripisyo. Mula nang isilang ko si Marco, siya na ang naging araw at buwan ko. Ang bawat sentimo na kinikita ko sa maliit kong karinderya, bawat patak ng pawis. Lahat ng iyon ay para sa kanya, para sa kanyang kinabukasan. Nang ipakilala niya sa akin si Cynthia, ang babaeng pakakasalan niya, ang puso ko'y napuno ng galak. Ang buong akala ko, biniyayaan ako ng Diyos ng isang anak na babae. Napakaganda niya, magalang, at tila mahal na mahal ang aking anak. Dahil sa pagmamahal, ibinigay ko ang lahat. Nang magpasya silang magpakasal, hindi ako nagdalawang isip. Ibinenta ko ang maliit na lupang pamana sa akin ng aking mga magulang sa probinsya. Ang lupang iyon na lang sana ang aking sandigan sa aking pagtanda. Pero hindi mahalaga iyon. Ang mahalaga ay makita kong masaya ang aking anak. Ang perang pinagbentahan, ginamit nila para sa isang magarbong kasal at bilang paunang bayad sa isang maliit na bahay malapit sa amin. Ang sabi ko sa sarili ko, Elena, tama ang ginawa mo. Ito ang tunay na kaligayahan. Nilarawan ko sa aking isipan ang aking pagtanda. Isang bahay na puno ng tawanan ng aking mga apo. Ang amoy ng adobo na niluluto ko tuwing linggo. Isang pamilyang buo at masaya. Iyon lang. Iyon lang ang hiling ko. Pero ang tadhana, minsan may ibang plano. Isang gabi sa isang iglap, binawi ng isang malagim na aksidente ang buhay ng aking Marco. Ang haligi ng aking mundo. Ang aking anak ay nawala. Taksil. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Ang Cynthia na kilala ko bilang isang anghel. Unti-unti, ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay. Pagkatapos ng libing ni Marco, ang mga ngiti niya ay napalitan ng pag-irap. Ang malalambing niyang salita ay naging matatalas na patalim. Sa loob ng bahay na ako mismo ang tumulong na maitayo, naramdaman kong para na lang akong isang bisita, isang istorbo. Naging hangin na lang ako sa sarili kong pamamahay. Ang mga pagkain na inihahanda ko para sa kanya, madalas nakikita ko na lang sa basurahan. Kung kakausapin niya ako, laging tungkol sa pera, sa insurance ni Marco, sa mga ari-arian na naiwan ng aking anak. Isang araw, narinig ko siyang kausap ang isang kaibigan sa telepono. Ang mga salitang binitiwan niya ay tumusok sa puso ko na parang punyal. Itong matandang ito, pabigat na lang talaga sa buhay ko. Kailan kaya siya mawawala? Pabigat, isang ganhnang. Ako, na nagbigay ng lahat, ako na nagsakripisyo ng aking kinabukasan para sa kanila, ay isa na lang pabigat. Iyan ang sukli sa lahat. Iyan ang kabayaran sa pagmamahal ng isang ina. Wala silang utang na loob. Sinubukan kong maging matatag para kay Marco. Inisip ko na lang na dala lang siguro ng kanyang pagluluksa. Ngunit ang pagtataksil, may mas malalim pa palang anyo. Isang anyo na hindi ko kailanman inakala na posibleng mangyari. Isang hapon, habang nakatayo ako sa aming beranda, hawak ang isang tasa ng kape. Natanaw ko ang kanyang sasakyan. Paparating ito sa daan patungo sa lawa. Ang lawa kung saan mad. Ang takbo, hindi ko na matandaan kung kailan ako huling tumakbo ng ganoon. Bawat hibla ng aking kalamnan ay sumisigaw sa sakit. Ang aking mga tuhod, na matagal nang nanlalambot dahil sa edad, ay parang anumang oras ay bibigay. Ngunit hindi ko iyon ininda. Ang tanging nasa isip ko ay ang munting bigat sa aking mga braso. Isang buhay na napakalamig, napakatahimik, na halos hindi ko na maramdaman. Ang distansya mula sa lawa pabalik sa bahay, na dati ilang minuto lang kong lalakarin, ay parang naging isang walang katapusang paglalakbay. Ang bawat hakbang ay isang panalangin. Diyos ko, huwag po ninyong pababayaan ang batang ito. Huwag po, paulit-ulit kong bulong sa hangin, habang ang aking mga luha ay humahalo sa pawis sa aking mukha.
Nang sa wakas ay marating ko ang pinto ng aming bahay, halos isinubsob ko na ang aking sarili papasok. Ang aking mga kamay, nanginginig na parang dahon sa hangin, ay pilit na hinahanap ang telepono. Nahulog ito ng 1 beses, 2 beses. Sa wakas, nadayal ko ang numerong dapat tawagan, ang 911. 911, ano po ang inyong emergency? Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, ngunit ang sa akin ay basag at puno ng pagkasindak. Isang sanggol, sigaw ko. Ang aking boses ay halos hindi ko na makilala. Nakakita ako ng sanggol, sa lawa, sa loob ng isang maleta. Hindi siya gumagalaw. Tulungan niyo po kami, parang awa niyo na. Sinubukan kong sundin ang bawat tagubilin ng babae sa telepono. Ang kanyang boses ang naging gabay ko sa gitna ng kadiliman. Ilagay niyo po siya sa isang patag na lugar, sabi niya. Iwinaksi ko ang lahat ng nasa ibabaw ng aming lumang lamesa sa kusina. Mga plato, baso, papeles, lahat ay bumagsak sa sahig. Ang tunog ng mga nabasag na bagay ay hindi ko na pinansin. Ang tanging mahalaga ay ang sanggol. Maingat ko siyang inilapag. Napakaliit niya sa ibabaw ng malaking lamesa. Isang anghel na walang kalaban-laban. Punasan niyo po siya ng dahan-dahan. Balutin niyo po siya sa isang tuyong tuwalya o kumot para manumbalik ang init, patuloy ng operator. Kumuha ako ng malinis na tuwalya mula sa aparador. Habang pinupunasan ko ang kanyang munting katawan, ang aking mga kamay ay puno ng pag-iingat na may halong desperasyon. Ang kanyang balat ay parang yelo sa lamig. Ang kanyang mga labi ay may kulay ube na nagpapahiwatig ng kakulangan sa hangin. Pagkatapos kong punasan, binalot ko siya sa pinakamakapal na kumot na nakita ko. Niyakap ko siya ng mahigpit sa aking dibdib, umaasang ang init ng aking katawan ay kahit paano'y makatulong. Papunta na po ang ambulansya. Manatili lang po kayo sa linya, sabi ng operator. Ang mga minutong paghihintay ay parang mga oras. Sa bawat segundo, tinitingnan ko ang dibdib ng sanggol, nagbabantay sa anumang senyales ng paghinga. Mayroon, ngunit napakahina, napakabagal, na kailangan mo talagang titigan para makita. Sa mga sandaling iyon, kinantahan ko siya. Ang mga lumang kundiman na itinuro sa akin ng aking ina. Ang mga oyayi na inaawit ko kay Marco noong siya'y sanggol pa. Ang aking boses ay nanginginig, ngunit ipinagpatuloy ko. Kailangan niyang marinig na mayroong nagmamahal sa kanya. Kailangan niyang maramdaman na hindi siya nag-iisa sa labang ito. Nang sa wakas ay marinig ko ang ugong ng sirena. Parang musika iyon sa aking pandinig. Isang tunog ng pag-asa. Sinalubong ko ang mga paramedic sa pinto. 2 sila, isang lalaki at isang babaeng mas bata, si Liza. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng profesionalismo, ngunit nakita ko rin ang bahagyang pagkabigla nang makita niya ang kalagayan ng sanggol. Severe hypothermia, narinig kong sabi niya sa kanyang kasama. Mabilis ang kanilang mga kilos. Inilagay nila ang sanggol sa isang maliit na stretcher, kinabitan ng kung anu-anong aparatus na hindi ko maintindihan. Isang maliit na oxygen mask ang itinapat sa kanyang bibig at ilong. Sasama po kayo sa amin, nanay, sabi ng lalaking paramedic. Hindi iyon tanong, kundi isang utos. Tumangulang ako, hindi magkanda o gaga sa pagsunod. Sa loob ng ambulansya, ang mundo sa labas ay parang isang mantsa lamang ng mga ilaw at kulay. Ang tanging malinaw sa akin ay ang munting anyo sa stretcher. Ang mga paramedic ay walang tigil sa pag-aasikaso sa kanya. Doon, sa gitna ng kaguluhan, tinanong ako ni Liza, "Nanay, paano niyo po siya natagpuan?" Huminga ako ng malalim. Sa loob ng isang maleta, sabi ko, ang bawat salita ay parang bubog sa aking lalamunan. Sa lawa, may nakita akong nagtapon nito. Nag-angat ng tingin si Liza mula sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong. "Nakita niyo po kung sino?" Sa sandaling iyon, ang imahe ni Isabel ay malinaw na lumitaw sa aking isipan. Ang kanyang galit na mukha, ang kanyang marahas na pagkilos, ang aking manugang, ang byuda ng aking anak. Paano ko sasabihin ang isang bagay na napakasama? Paano ko sasabihin na ang babaeng minahal ng aking anak ay may kakayahang gumawa ng ganito? "Opo," pabulong kong sagot. "Nakita ko po kung sino."
Pagdating sa ospital, isang buong grupo ng mga doktor at nurse ang sumalubong sa amin. Para silang mga sundalo na papunta sa isang giyera. Isang giyera para sa buhay ng isang sanggol na wala pang pangalan. Dinala nila siya sa isang pinto at doon, pinigilan ako. Hanggang dito na lang po muna kayo, nanay, sabi ng isang nurse na may malumanay na boses. Dinala niya ako sa isang malamig at tahimik na waiting room. Ang amoy ng disinfectant ay tumagos sa aking ilong. Doon ako umupo, mag-isa, basang-basa pa rin ang damit, nanginginig sa lamig at takot. Ang bawat pagdaan ng mga doktor at nurse ay nagpapatindig ng aking balahibo, naghihintay, nagdarasal, at nag-iisip, ano ang sasabihin ko sa mga pulis? Maniniwala kaya sila sa isang matandang tulad ko? O iisipin nilang ang lahat ay gawa-gawa lang ng aking nagluluksa at nalilitong isipan? Ang karera para sa buhay ng sanggol ay nasa kamay na ng mga doktor. Ngunit alam ko, ang aking sariling laban ay nagsisimula pa lamang. Ang unang gabi sa ospital ay ang pinakamahabang gabi sa aking buhay. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ng waiting room ay parang isang martilyo na pumupukpok sa aking sentido. Hindi ako umalis sa aking kinauupuan. Hindi ako pumikit. Bawat oras, lumalapit ako sa nurse's station para magtanong. Ang sagot ay laging pareho. Isang litanya na nagsisimula ng tumatak sa aking isipan. Stable po siya, pero critical pa rin. Lumalaban po siya, Lola. Lumalaban. Isang salita na dapat magbigay ng pag-asa. Ngunit para sa akin, ito'y isang paalala kung gaano karupok ang buhay na iyon. Isang paalala sa kasamaang nakita ko sa pampang ng lawa. Kinaumagahan, bumalik ang mga pulis. Kasama nila ang babaeng detektib na nagpakilalang si Detective Reyes. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Umupo siya sa tapat ko. May dala siyang isang folder. Ginang Elena, simula niya. Kailangan po namin kayong tanungin ulit. Tumango ako. Handa po akong sabihin ang lahat ng nalalaman ko. Ayon po sa salaysay ninyo, nakita niyo ang inyong manugang, si Isabel, na nagtapon ng maleta sa lawa bandang 5:30 ng hapon. Opo, tama po iyon. Mabilis kong sagot. Naglabas si Detective Reyes ng isang litrato mula sa folder. Inilapag niya ito sa mesang nasa pagitan namin. Litrato iyon ng isang pilak na kotse. Ang kotse ni Isabel na nakaparada sa isang malaking supermarket. Ang litratong ito ay kuha mula sa security camera ng isang supermarket sa kabilang bayan. Mga 30 milya mula sa inyo, paliwanag niya. Ang oras na nakatatak dito ay 5:20 ng hapon, kahapon. Tinitigan ko ang litrato. Ang aking puso ay nagsimulang kumabog ng malakas. 5:20. 10 minuto lamang matapos kong makita si Isabel sa lawa. Imposible. Imposible po, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig. Nakita ko siya. Sigurado ako. Sigurado po ba kayo, Ginang Elena? Tanong ni Detective Reyes. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin na para bang sinusuri ang bawat galaw ko. Gaano po kayo kalapit? Malinaw po ba ang inyong nakita? Ang mga tanong niya ay parang mga batong ibinabato sa akin. Napalunok ako. Mga 100 metro po siguro ang layo ko. Nakatalikod siya madalas. Pero ang bestida, ang buhok, ang kotse, sigurado akong siya iyon. Ngunit habang sinasabi ko ito, kahit sa sarili kong pandinig, ang aking boses ay parang nawawalan na ng katiyakan. Huminga ng malalim si Detective Reyes. Ibinaba niya ang kanyang ballpen. Ginang Elena, kailangan ko pong itanong ito. Ano po ang relasyon ninyo ng inyong manugang? Magkasundo po ba kayo? Ang tanong na iyon, alam kong darating ito, ang tanong na naglalagay sa akin sa alanganin. Hindi po kami masyadong malapit, pag-amin ko. Sinisisi niyo po ba siya sa pagkamatay ng inyong anak na si Marco? Ang tanong ay tumama sa akin na parang sampal. Ano po ang kinalaman niyan dito? Depensa ko. Lahat po ng kinalaman, sabi ni Detective Reyes, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado ngunit may diin. Dahil sa ngayon, Ginang Elena, hindi namin mahanap si Isabel. Ang bahay niya ay walang tao. Ang kanyang telepono ay hindi makontak. Para siyang bulang naglaho.
At sa lahat ng ito, kayo lang po ang tanging taong nagsasabing nakita siya kahapon. Ang kanyang mga salita ay parang isang balding malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Hindi niya ako direktang pinaparatangan, ngunit ang pahiwatig ay napakalinaw. Sa kanilang mga mata, hindi ako isang biktima o isang saksi. Ako ay isang matandang babae na nagluluksa, isang biyenan na may sama ng loob sa kanyang manugang at posibleng isang taong hindi mapagkakatiwalaan ang memorya. O mas masama pa, isang taong gumagawa ng kwento. Umalis sila, iniwan akong tulala at nag-iisa. Ang katiyakan na naramdaman ko kahapon ay unti-unting napapalitan ng isang nakakapasong pagdududa. Paano kung nagkamali ako? Paano kung ang aking galit at pighati ay nilinlang ang aking mga mata? Paano kung ibang tao pala iyon, isang taong kamukha lang ni Isabel? Ang mga paano kung ay umikot sa aking isipan na parang isang ipo-ipo. Bumalik ako sa aking upuan. Ang aking katawan ay nanghihina. Tumingin ako sa direksyon ng silid kung nasaan ang sanggol. Ang tanging katotohanan na hawak ko ay ang batang iyon ay muntik nang mamatay. Ngunit ang kwento kung paano siya napunta doon, ang kwentong ako lang ang nakakaalam, ay biglang naging isang bagay na pinagdududahan. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ko ang pagbabago sa pakikitungo sa akin ng mga tao. Ang mga pulis ay magalang pa rin, ngunit ang kanilang mga tanong ay mas paulit-ulit, mas mapanuri. Maging ang ilang nurse ay tinitingnan ako sa paraang iba na may halong awa at pagtataka. Ako na ang matandang babae na may kakaibang kwento. Ako ay nag-iisa. Isang matandang babae laban sa isang alibi na nakasulat sa litrato at oras. Isang matandang babae na ang tanging ebidensya ay ang sarili niyang mga mata na ngayon ay pinagdududahan na rin niya mismo. Ang pag-asa na makamit ang hustisya ay parang unti-unting naglalaho at ang tanging natitira ay ang malalim na takot na baka ang tunay na may sala ay hindi na kailanman mahahanap at ako ay mananatiling isang sinungaling sa kanilang mga mata. Lumipas ang mga araw na parang isang panaginip na ayaw matapos. Ang aking mundo ay umikot na lamang sa 4 na sulok ng ospital. Ang aking umaga ay nagsisimula sa pagtatanong sa kalagayan ng sanggol at ang aking gabi ay nagtatapos sa pagdarasal sa maliit na kapilya ng ospital. Ang sanggol, na tinawag nilang John Doe, ay unti-unting nagpapakita ng pagbuti. Isang milagro, sabi ng mga doktor. Bawat maliit na pag-usad, ang pagtanggal ng isang tubo, ang pag-stabilize ng kanyang paghinga, ay isang malaking tagumpay na nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Sa gitna ng lahat ng ito, dumating ang isa pang pagsubok. Isang babae mula sa DSWD, si Aline, ang dumating para kausapin ako. Siya ay bata pa, ang kanyang ngiti ay propesyonal, ngunit walang init. Ginang Elena, sabi niya habang umuupo sa tabi ko, kailangan ko po kayong tanungin tungkol sa inyong sitwasyon. Muli, ikinuwento ko ang lahat, ngunit ang kanyang mga tanong ay iba. Hindi tungkol sa krimen, kundi tungkol sa akin. Nakatira po ba kayo mag-isa? Mayroon po ba kayong sapat na kita? Mayroon po ba kayong kasaysayan ng anumang problema sa kalusugan o pag-iisip? Bawat tanong ay parang isang maliit na karayom. Pagkatapos mamatay si Marco, oo, dumaan ako sa matinding kalungkutan. Sino bang ina ang hindi? Ngunit ang paraan ng kanyang pagtatanong ay parang inilalagay ako sa isang kahon. Isang kahon na may etiketang matanda, mag-isa, emosyonal na hindi matatag. Ang sanggol po, kapag siya ay nailabas na ng ospital, ay mangangailangan ng isang pansamantalang tahanan, paliwanag ni Aline. Mananatili po muna siya sa pangangalaga ng gobyerno habang naghahanap kami ng isang certified foster family. Pangangalaga ng gobyerno. Foster family. Ang mga salitang iyon ay parang kumirot sa aking puso. Ang sanggol na ako ang nakakita, ang sanggol na ako ang nagligtas, ay ibibigay sa mga estranghero? Titingnan bilang isang numero lamang sa isang file? Paano kung ako na lang ang mag-alaga sa kanya? Ang mga salita ay lumabas sa aking bibig bago ko pa man mapigilan.
Tiningnan ako ni Aline nang may pagtataka na sinundan ng pag-aalinlangan. Ginang Elena, kayo po ay 65 taong gulang na. At kasalukuyan po kayong sangkot sa isang investigasyon ng pulisya. Ang sistema po ay may mga protokol na sinusunod para sa kapakanan ng bata. Muli, isang pader. Isang pader ng mga alituntunin at pagdududa. Masyado na raw akong matanda. Masyadong komplikado ang sitwasyon ko. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking mga balikat. Tila lahat ng pinto ay nagsasara para sa akin. Ngunit ang Diyos ay may sariling paraan ng pagbubukas ng mga bintana. Isang hapon, ipinatawag ako ni Detective Reyes sa isang maliit na silid. Kasama niya si Aline mula sa DSWD. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang aking puso ay nagsimulang kumabog muli. Ano na naman kaya ito? Ginang Elena, umupo po kayo, sabi ni Detective Reyes. Ang kanyang boses ay mas formal kaysa dati. Mayroon po kaming importanteng sasabihin. Naglabas siya ng isang brown na envelope. Mula roon, kinuha niya ang isang papel na puno ng mga numero at teknikal na salita. Para po matukoy ang pagkakakilanlan ng sanggol, nag-request po kami ng isang DNA test, paliwanag niya. Ikinumpara namin ang kanyang DNA sa database, ngunit wala kaming nakitang tugma. Kaya, bilang bahagi ng investigasyon, kumuha rin kami ng DNA sample mula sa inyo noong una kayong dinala dito. Tumingin ako sa kanya, nalilito. Ano po ang ibig sabihin niyan? Tumingin si Detective Reyes kay Aline, pagkatapos ay bumalik ang tingin sa akin. Huminga siya ng malalim. Ginang Elena, ang resulta ng DNA test ay nagpapakita na mayroon kayong direktang kaugnayan sa dugo ng sanggol. Napatitig ako sa kanya. Kaugnayan sa dugo? Hindi lang po basta kaugnayan. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga salita ay dahan-dahan at malinaw. Ang mga resulta ay hindi mapag-aalinlanganan. Ang sanggol na lalaki na natagpuan ninyo sa lawa, siya po ay inyong apo. Apo. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na silid. Umikot ang aking paningin. Imposible! Pabulong kong sabi. 6 na buwan nang patay ang anak ko, si Marco. Paano? Ayon sa mga doktor, ang sanggol ay ipinanganak ilang araw pa lang ang nakalipas. Paliwanag ni Detective Reyes. Ibig sabihin, si Isabel po ay buntis na noong panahon ng aksidente ni Marco. Itinago niya ito sa lahat. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang pagbabago sa ugali ni Isabel, ang kanyang pag-iwas, ang kanyang pagiging irritable. Hindi lang pala yon dahil sa pagluluksa. At ang kanyang pagtatapon sa sanggol, ang sanggol sa kabilang silid, ay hindi isang estranghero. Siya ay dugo ng aking dugo, laman ng aking laman. Ang huling piraso ng aking anak na si Marco dito sa lupa. Ang mga luhang hindi ko iniyak sa loob ng maraming araw ay biglang bumuhos. Hindi na ito luha ng kalituhan o takot. Ito ay luha ng isang lola na sa wakas ay natagpuan ang kanyang nawawalang apo. Lahat ng pagdududa sa aking isipan ay naglaho. Ang nakita ko sa lawa ay hindi isang pagkakamali ng aking isipan. Iyon ay katotohanan. Ang babaeng nagtapon sa sarili niyang anak ay ang babaeng nagtago sa pag-iral ng aking apo. Tumayo ako, ang aking mga binti ay nanginginig ngunit may bagong lakas. Tiningnan ko si Detective Reyes at si Aline. Siya ang apo ko, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng determinasyon na hindi ko naramdaman noon. Anak siya ni Marco. Akin siya. At hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa kanya. Hinding-hindi na. Sa sandaling iyon, hindi na ako ang matandang babae na puno ng pagdududa. Ako na ang kanyang lola. At gagawin ko ang lahat, para protektahan ang dugong nag-uugnay sa aming dalawa. Ang pagkatuklas na ang sanggol ay aking apo, ang anak ni Marco, ay nagbago sa lahat. Para itong isang malaking bato na inihagi sa isang tahimik na lawa na lumikha ng mga alon na umabot sa bawat aspeto ng aming buhay. At lalo na sa pagkamatay ng aking anak. Dahil ngayon, mayroon ng isang malaking tanong na kailangang masagot. Isang tanong na bumabagabag kay Detective Reyes at sa kanyang mga kasama.
Kung itinago ni Isabel ang kanyang pagbubuntis, at kung kaya niyang itapon ang sarili niyang anak sa lawa, ano pa ang kaya niyang gawin? Kinabukasan, muling dumating si Detective Reyes sa ospital. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang tingin sa akin. Wala na ang pagdududa. Napalitan na ito ng isang uri ng respeto at awa. Ginang Elena, sabi niya, dahil po sa mga bagong impormasyon, minabuti naming buksan muli ang kaso ng pagkamatay ni Marco. Ang puso ko ay kumabog. Ang aksidente. 6 na buwan na ang nakalipas, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Ang ulat ng pulisya noon ay malinaw. Madulas ang kalsada dahil sa ulan, nawala ng kontrol si Marco sa manibela at bumangga sa isang malaking puno ng akasya. Isang trahedya, isang napakasamang kapalaran. Iyon ang pinaniwalaan ko. Iyon ang pinaniwalaan ng lahat. Mayroon po kaming natuklasan, pagpapatuloy ni Detective Reyes. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Muli naming ipinasuri sa aming mga eksperto ang sasakyan ni Marco, ang mga labi nito, at natagpuan nila na ang preno ng sasakyan ay sadyang pinakialaman. Ang brake line ay pinutol sa paraang hindi madaling mapansin. Ang mga salita ay parang mga bombang sumabog sa aking harapan. Pinutol. Pinakialaman. Hindi isang aksidente. Hindi iyon isang aksidente. Ang aking anak ay pinatay. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang aking isipan ay tumangging tanggapin ang katotohanan iyon. Si Marco? Isang mabuting tao, isang mapagmahal na anak, walang kaaway. Sino? Sino ang gagawa ng ganoong kalupitan sa kanya? Ang sagot ay dumating sa akin bago pa man sabihin ni Detective Reyes. Isang pangalan, isang mukha. Isabel. Ang inyong manugang po ang aming pangunahing suspek, kumpirma niya. Pero kailangan namin ng motibo, isang malakas na motibo. At doon, nagsimula silang maghalungkat sa buhay ni Marco, sa buhay ni Isabel, at sa pera, laging sa pera. Nalaman nila mula sa kumpanyang pinagtatrabahuan ni Marco na mayroon siyang malaking life insurance policy. Isang patakaran na normal para sa isang inhinyero na may magandang posisyon. Ang halaga ay 10 milyong piso. At ang nag-iisang benepisyaryo ay ang kanyang asawa, si Isabel. 10 milyong piso. Isang halaga na kayang magpabago ng buhay ng sinuman. Isang halaga na, para sa iba, ay sapat na para pumatay. 4 na buwan na ang nakalipas, ayon sa mga record, kinuha ni Isabel ang buong halaga. Walang problema. Malinis. Para sa lahat, siya ang biyudang nagluluksa na tumatanggap ng nararapat para sa kanya. Ngunit 2 linggo lang matapos makuha ang pera, inilipat niya ang lahat sa isang offshore account. Isang paraan para itago ang pera na mahirap ng masubaybayan. Pero hindi iyon ang pinaka-nakakagulat na natuklasan nila. Ang tunay na susi ay nasa isang dokumento na nakatago sa isang safety deposit box sa bangko ni Marco, ang kanyang huling habilin. 2 linggo bago siya namatay, sabi ni Detective Reyes, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha sa kalupitan ng lahat. Pumunta si Marco sa kanyang abogado. Pinalitan niya ang kanyang huling habilin. Sa bagong dokumento, nakasaad na lahat ng kanyang ari-arian, ang bahay, ang mga ipon, lahat ay mapupunta hindi sa kanyang asawa, kundi sa kanyang magiging mga anak. Ang hangin ay muling nawala sa aking mga baga. Si Marco, alam niya. Kahit paano, alam niyang buntis si Isabel. Bago pa man ito aminin sa kanya, alam na ng aking anak. At hindi siya nagtiwala sa kanya. Naramdaman niya na may mali. Kaya gumawa siya ng paraan para protektahan ang kanyang hindi pa isinisilang na anak, ang kanyang anak na lalaki, ang aking apo. Biglang, ang buong larawan ay nabuo sa aking isipan. Isang mosaic ng kasakiman at pagtataksil. Isang nakakakilabot na obra maestra ng kasamaan. Nalaman ni Isabel na alam na ni Marco. Nalaman niyang papalitan nito ang habilin, kaya kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ipinapatay niya ang sarili niyang asawa para makuha ang 10 milyong piso
mula sa insurance. Pagkatapos, itinago niya ang kanyang pagbubuntis. Hinintay niyang isilang ang bata. Ang batang siyang tagapagmana ng lahat ng natitirang yaman ni Marco, bahay, lupa, at ipon na nagkakahalaga siguro ng isa pang 15 milyong piso. At para makuha ang lahat ng iyon, kailangan niyang gawin ang isang bagay na hindi maisip ng sinumang matinong ina. Kailangan niyang alisin ang bata. Kailangan niyang burahin ang sarili niyang anak sa mundo. Napahagulgol ako, hindi na dahil sa pagluluksa para kay Marco, kundi dahil sa purong lagim ng katotohanan. Ang aking anak ay namatay na sinusubukang maging isang bayani. Isang ama na nagpoprotekta sa kanyang anak mula sa sarili nitong ina. Tiningnan ko si Detective Reyes. Ang aking mga mata ay puno ng luha, ngunit may bagong apoy. Ang apoy ng galit. Hanapin niyo siya, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig, ngunit matatag. Hanapin niyo ang halimaw na iyon. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya sa aking anak at sa aking apo. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa inakala ko. Ngunit ito rin ang nagbigay sa akin ng isang bagay na nawala sa loob ng 6 na buwan. Isang layunin. Ang pagluluksa ko ay napalitan ng isang misyon. Isang misyon para sa hustisya, para kay Marco, at para kay Arturo, ang batang simbolo ng pag-ibig ng kanyang ama at ang batang target ng kasakiman ng kanyang ina. Ang laban ay hindi na lamang para sa kanyang kaligtasan. Ito na ay isang laban para sa kanyang karapatan at sa alaala ng kanyang ama. Ngayong alam ko na ang katotohanan. Ngayong hawak ko na sa aking puso ang pangalang Arturo para sa aking apo. Isang bagong laban ang humarap sa akin. Hindi na ito isang laban sa kadiliman o sa mga pagdududa. Ito ay isang laban sa sistema. Isang laban ng papeles, ng mga patakaran, at ng mga taong tumitingin sa akin hindi bilang isang mapagmahal na lola, kundi bilang isang numero lamang sa kanilang listahan. Ang unang hakbang, sabi ni Aline mula sa DSWD, ay ang mag-file ng petisyon para sa pansamantalang kustodiya. Dahil po kayo ang pinakamalapit na kamag-anak, malaki po ang tsansa ninyo, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kaunting pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay may kasamang isang mahabang listahan. Isang listahan ng mga requirements na parang isang bundok na kailangan kong akyatin. Una sa listahan ay ang NBI clearance. Kinailangan kong pumunta sa syudad, pumila ng napakahaba sa ilalim ng init ng araw, kasama ng daan-daang tao. Habang nakatayo roon, napapaligiran ng mga kabataan na nag-a-apply ng trabaho, naramdaman ko ang aking edad. Ang aking mga binti ay nangalay. Ang aking likod ay sumakit, ngunit tiniis ko. Para ito kay Arturo. Sunod, ang medical exam. Isang buong araw ng mga test sa dugo, x-ray, at kung ano-ano pang pagsusuri para patunayan na ako ay malusog para sa aking edad. Tiningnan ako ng batang doktor na parang isang lumang sasakyan na sinusuri kung kaya pa bang tumakbo. Ang bawat tanong niya tungkol sa aking alta presyon, sa aking rayuma, ay parang isang paghatol. Pagkatapos noon, ang psychological evaluation. Ito ang pinakamahirap sa lahat. Umupo ako sa isang maliit at malamig na opisina, kaharap ang isang babaeng psikolohista na ang mga mata sa likod ng kanyang makapal na salamin ay tila sinusuri ang kaluluwa ko. 3 oras. 3 oras ng mga tanong na bumubuhay sa lahat ng sakit. Paano po ninyo hinarap ang pagkamatay ng inyong anak? Ano po ang nararamdaman ninyo para sa inyong manugang na si Isabel? Sinisikap niyo po bang palitan si Marco sa pamamagitan ng sanggol na ito? Ang huling tanong na iyon ay parang isang sampal. Hindi ko pinapalitan ang sinuman, sagot ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Inililigtas ko ang aking apo. Magkaiba po iyon. May isinulat siya sa kanyang notepad. Hindi ko alam kung mabuti ba iyon o masama. At dumating ang araw ng home inspection. 2 babae mula sa DSWD ang dumating sa aking bahay. Ang bahay kung saan ko pinalaki si Marco. Ang bahay na puno ng alaala. Ngunit sa kanilang mga mata, hindi ito isang tahanan. Ito ay isang lugar na kailangang suriin. Binuksan nila ang aking mga aparador.
Tiningnan ang loob ng aking refrigerator. Sinukat ang mga bintana. Binilang ang mga smoke detector. Kailangan niyo po ng certified na kuna, sabi ng isa. Kailangan niyo po ng changing table. Kailangan niyo pong lagyan ng harang ang lahat ng hagdanan, takip ang mga saksakan, at lock ang mga cabinet. Isang listahan na naman. Isang listahan ng mga bagay na kailangan kong bilhin. Gumastos ako ng halos 20,000 piso mula sa aking maliit na ipon. Ang pensyon ng aking yumaong asawa ay sapat lamang para sa aming pang-araw-araw na gastos. Ngunit hindi ako nagreklamo. Bawat sentimo ay para sa kaligtasan ni Arturo. Ang pinakahuli at pinakanakakahiya sa lahat ay ang child care course. 40 oras. Sa isang silid na puno ng mga batang ina, ako lang ang naiiba. Tinitingnan nila ako na parang isang lola na naligaw ng landas. Ang nagtuturo, na siguro ay kaedad lang ng aking anak, ay ipinapaliwanag ang mga bagay na alam ko na. Ang mga sanggol po ay kailangang kumain tuwing 3 oras. Umiiyak po sila kapag gutom o basa ang diaper. Huwag na huwag pong yuyugyugin ang isang sanggol. Tumangulang ako at nagsulat sa aking notebook kahit na gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na nagpalaki na ako ng isang anak, na alam ko ang lahat ng ito. Ngunit kailangan ko ang sertipiko, kaya nilunok ko ang aking pride. Nagpanggap akong isang baguhang estudyante. Sa loob ng 6 na linggong iyon, habang ginagawa ko ang lahat ng ito, si Arturo ay nanatili sa ospital. Araw-araw, nandoon ako, mula umaga hanggang gabi. Si Eloise, ang mabait na nurse, ang naging kaibigan at guro ko. Tinuruan niya ako kung paano alagaan si Arturo, kung paano hawakan ang kanyang munting ulo, kung paano magpalit ng kanyang lampin, kung paano timplahin ang gatas sa tamang temperatura. Sa una, nanginginig ang aking mga kamay. Nakalimutan ko na kung gaano karupok ang isang bagong silang, gaano sila kadepende. Magaling po kayo, Nanay Elena, lagi niyang sinasabi. Ngunit hindi iyon ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko, anumang maling galaw ko ay maaaring makasama sa kanya. Isang araw, habang papalapit na ang araw ng paglabas ni Arturo sa ospital, dumating si Aline. May dala siyang isang maliit na ngiti. Nakumpleto niyo na po ang lahat ng requirements, sabi niya. Susuriin na po ng hukom ang inyong kaso sa susunod na linggo. Kung magiging maayos po ang lahat, maaari niyo nang makuha ang pansamantalang kustodya. Pansamantalang kustodya, 2 linggo pa. Pagkatapos ng 6 na linggo ng impyerno ng burokrasya, sa wakas, may liwanag na. Ang liwanag na maiuuwi ko na ang aking apo sa aming tahanan. Ngunit sa gabi ring iyon, nang akala ko'y maayos na ang lahat, tumunog ang aking telepono. Si Detective Reyes. Ang kanyang boses ay tensyonado. Ginang Elena, kailangan ko po kayong pumunta sa istasyon ngayon din. May natagpuan po kami. Isang bagay tungkol kay Marco na kailangan ninyong makita. Ang aking puso ay muling kinabahan. Isang bagay tungkol kay Marco. Ang pakikibaka para sa kustodiya ay isa lamang palang kabanata. Ang tunay na kwento, ang madilim na sikreto sa likod ng lahat, ay malapit ng mabunyag ng buo. Ang istasyon ng pulis sa gabi ay may ibang pakiramdam. Mas tahimik, mas malamig. Sinalubong ako ni Detective Reyes sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay mas seryoso kaysa karaniwan. Dinala niya ako sa isang interrogation room. Sa ibabaw ng bakal na mesa, mayroong isang karton na kahon. Sa loob nito, nakilala ko ang mga gamit ni Marco. Ang kanyang pitaka, ang kanyang relo, ang kanyang basag na cellphone. Ang mga bagay na isinauli sa akin pagkatapos ng aksidente. Ano po ito? Tanong ko. Sa wakas, nagawa naming buksan ang kanyang cellphone, sabi ni Detective Reyes. Ilang linggong pinaghirapan ng aming technician at mayroon kaming natagpuan. Naglabas siya ng isang Manila envelope. Binuksan niya ito at inilatag ang ilang nakaprint na papel sa mesa. Mga screenshot iyon ng text messages. Mga mensahe sa pagitan ni Marco at Isabel na may petsang 2 linggo bago siya namatay. Nanginginig kong kinuha ang unang papel. Nag-umpisa akong magbasa. Ang unang mensahe ay mula kay Marco para kay Isabel. Kailangan nating mag-usap. Alam ko na tungkol sa sanggol.
Ang sagot ni Isabel, hindi ko alam ang sinasabi mo. Si Marco ulit, nakita ko ang pregnancy test sa banyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Isang 3 oras na katahimikan. Pagkatapos, si Isabel, hindi pa ako handang sabihin sa iyo. Natatakot ako. Natatakot saan? Asawa mo ako. Magiging magulang na tayo. Napakagandang balita nito. Isa na namang katahimikan. Pagkatapos, ayoko. Ayoko. Isang salita. 2 pantig. Ngunit ang bigat nito ay parang isang malaking bato na dumagan sa aking dibdib. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Ang aking mga kamay ay nanginginig na. Marco, anong ibig mong sabihin na ayaw mo? Isabel, hindi pa ako handa. Ayokong maging isang ina. Gusto kong mag-travel, mabuhay. Hindi ang matali sa isang sanggol. Marco, anak natin siya. Isabel, isang pagkakamali siya. Marco, wag mong sabihin iyan, pakiusap. Kaya nating ayusin ito. Tutulungan kita. Tutulungan tayo ni Mama. Ang mga salitang iyon, sinabi ng aking anak ang pangalan ko. Tutulungan tayo ni Mama. Humingi siya ng tulong sa akin sa kanyang isipan, ngunit hindi na siya umabot. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon. Isabel, ayoko ng tulong. Gusto ko ang buhay ko pabalik. Ang mga mensahe ay lalong naging maigting. Si Marco ay nagmamakaawa, si Isabel ay lalong tumitigas. Hanggang sa marating ko ang huling palitan ng mensahe. Ang araw bago ang aksidente. Marco, nakausap ko na ang isang abogado. Kung magpasya kang hindi ituloy ang pagbubuntis, didiborsyuhin kita. At kung ipanganak mo siya at ayaw mo siyang palakihin, lalabanan kita para sa buong kustodiya. Hindi ko hahayaang saktan mo ang anak ko. Ang tapang ng aking anak. Sa mga salitang iyon, hindi ko na siya nakita bilang isang batang lalaki na pinalaki ko. Nakita ko siya bilang isang ama, isang mandirigma na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Ang huling mensahe ay mula kay Isabel. Isang mensaheng nagpatindig ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Pagsisisihan mo ito, isang pagbabanta, malinaw, at walang sagot mula kay Marco. Kinabukasan, patay na siya. Binitawan ko ang mga papel. Ang mga luha ay bumuhos sa aking mga pisngi nang hindi ko mapigilan. Pinatay niya siya, sabi ko. Ang boses ko ay basag. Pinatay niya siya dahil poprotektahan niya ang sanggol. Iyan din po ang paniniwala namin, sabi ni Detective Reyes. At mayroon pa, sinuri namin ang mga phone records ni Isabel noong linggong iyon. 3 beses siyang tumawag sa isang freelance na mekaniko, isang nagngangalang Carlos Medina. Dinala namin siya para sa interogasyon. At ano pong sinabi niya? Noong una, wala. Ngunit nang ipakita namin sa kanya ang ebidensya ng mga bank transfer na ginawa ni Isabel sa kanya, 200,000 piso, isang araw bago ang aksidente, nagsimula na siyang magsalita. 200,000 piso. Ang halaga para sirain ang preno. Ang halaga para kunin ang buhay ng aking anak. Inamin niya na binayaran siya ni Isabel para sabutahin ang preno sa kotse ni Marco, sabi ni Detective Reyes. Naramdaman ko ang pagkahilo, kinailangan kong umupo. Lahat ay planado. Inupahan niya ang isang tao para patayin ang aking anak at pinalabas niya itong isang aksidente. Bakit naman gagawin yon ni Carlos? Tanong ko. Mga utang, sugal, may utang siyang halos 1,000,000 piso sa mga mapanganib na tao. Inalok siya ni Isabel ng 200,000 agad at 300,000 pa pagkatapos, tinanggap niya. Siya ngayon ay nakakulong bilang kasabwat sa pagpatay. At si Isabel? Mayroon na po kaming warrant of arrest para sa kanya, first-degree murder at attempted murder, ngunit hindi pa rin namin siya nahahanap. Para siyang isang multo. Umupo ako sa malamig na silid na iyon, pinoproseso ang lahat. Ang aking anak ay namatay na sinusubukang protektahan ang kanyang sanggol. At ang sanggol na iyon ay nasa ospital, lumalaban para sa kanyang buhay, dahil ang sarili niyang ina ay sinubukan din siyang patayin. Ang kalupitan ng lahat ng ito ay hindi kayang tumbasan ng anumang salita. Umuwi ako ng gabing iyon na may dalang bigat sa aking puso na hindi ko pa naramdaman noon. Pumasok ako sa lumang silid ni Marco. Ang mga poster ng banda sa dingding, ang mga tropeyo sa soccer, ang mga litrato noong kolehiyo.
Tiningnan ko ang bawat isa at tila ba nagsasalita sila sa akin. Nakita ko ang isang lumang journal sa ilalim ng kanyang kama. Ang journal na hindi ko alam na mayroon siya. Binuksan ko ito. Sa mga huling pahina, nakasulat ang mga salita ng aking anak. May kakaiba kay Isabel. Minsan, pakiramdam ko, hindi ko siya lubos na kilala. Hindi siya nagsasalita tungkol sa kanyang pamilya. Para bang nagsimula lang ang buhay niya noong araw na nagkakilala kami. Nahuli ko siyang tinitingnan ang aking mga bank statement. Sabi niya, curious lang daw siya. Pero may mali. Binago ko ang aking habilin ngayon. Lahat ay mapupunta sa sanggol. Hindi ko pinagkakatiwalaan si Isabel sa pera. Hindi pagkatapos kong makita kung paano siya gumastos. Mga sapatos na nagkakahalaga ng 25,000 piso, mga bag na 50,000. Lagi siyang naghahangad ng higit pa. Ang huling entry ay mula sa araw na siya'y namatay. Pinagbantaan ako ni Isabel ngayon. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon, pero natatakot ako. Kakausapin ko si Mama bukas. Sasabihin ko sa kanya ang lahat. Baka matulungan niya akong malaman kung ano ang gagawin. Ang alam ko lang, hindi ko hahayaang saktan ni Isabel ang aming anak. Poprotektahan ko siya. Palagi. Niyakap ko ang journal. Ang papel ay nabasa ng aking mga luha. Patawad, bulong ko. Patawad, anak ko. Sana napansin ko. Sana nakita kong may mali. Ngunit hindi ko na mababago ang nakaraan. Ang magagawa ko na lang ay protektahan ang hinaharap. Ang hinaharap na nakahiga ngayon sa isang incubator sa ospital. Ang hinaharap na nagngangalang Arturo. Ang kanyang tawa ay parang tunog ng yelo na nagkikiskisan. Walang kagalakan, puro panunuya. Ang aking isip ay nagkukumahog. Kailangan ko siyang panatilihing nagsasalita. Kailangan ko ng ebidensya. Kailangan ko ng patunay. Dahan-dahan, inilagay ko ang telepono sa speaker mode sa ibabaw ng lamesa. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang kinakapa ko ang aking lumang cellphone sa aking bulsa. Pilit kong pinindot ang record button nang hindi lumilikha ng anumang ingay. Sana gumana. Sana makuha nito ang lahat. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Si Arturo ay nagsimulang gumalaw sa aking mga braso na para bang nararamdaman niya ang tensyon sa silid. Ano ang gusto mo, Isabel? Tanong ko, sinisikap na panatilihing matatag ang aking boses. Gusto ko ang anak ko. Anak niya? Ang mga salitang iyon ay parang isang masamang biro. Ang anak mo? Hindi ko mapigilang isumbat. Ang anak na sinubukan mong lunurin sa lawa? Isang pagkakamali iyon, mabilis niyang sagot. Isang sandali ng kahinaan. Natakot ako, nalito. Kagagaling ko lang sa panganganak ng mag-isa. Hindi ko alam ang aking ginagawa. Pero mas maayos na ako ngayon. Gusto kong bawiin ang aking sanggol. Hindi mangyayari, mariin kong sabi. Mamamatay muna ako. Maaari nating ayusin iyan, sabi niya nang may nakakakilabot na kalamigan. Makinig kang mabuti, Elena. Gusto ko si Arturo at gusto ko ang pera mula sa habilin ni Marco. Ang natitirang mana, ang bahay, ang mga ipon, mga 15 milyong piso pa siguro iyon, lahat ng pinaghirapan ni Marco, lahat ng paradapat sa kanyang anak. 15 milyon, ang halaga ng kaligtasan ng aking apo. At kung tatanggi ako? Tanong ko, kahit alam ko na ang posibleng sagot. Kung ganoon, pupuntahan ko siya. Ako ang kanyang tunay na ina. Sa mata ng batas, mas marami akong karapatan kaysa sa iyo, at kapag sa wakas ay nahuli nila ako, sasabihin kong ninakaw mo ang aking sanggol, na tinakot mo ako, na gawa-gawa mo lang ang buong kwento tungkol sa lawa para makuha siya. Ang salita ko, laban sa salita ng isang matandang babae na may sama ng loob. Tingnan natin kung sino ang mas paniniwalaan nila. Mas bata ako, mas kapani-paniwala, mas kaawa-awa. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura. Ang kanyang plano ay napakatuso, napakasama. Ngunit kailangan kong magpatuloy sa pag-record. Paano ko malalaman na hindi mo kami parehong papatayin at kukunin ang lahat? Hindi mo malalaman, pag-amin niya, ngunit iyan lang ang iyong pagpipilian. Dalhin mo ang sanggol at ang mga papeles ng pera sa lumang bodega sa tabi ng lawa. Alam mo kung saan iyon,
Kung saan kayo madalas mangisda ni Marco, bukas ng hating gabi, mag-isa ka lang. Ang bodega, isang lugar na puno ng masasayang alaala na ngayon ay binabalot ng kadiliman. Kapag nakakita ako ng kahit isang pulis, mawawala ako at hinding-hindi mo na ako makikita. At sa huli, hahanap pa rin ako ng paraan para kunin si Arturo sa iyo. Isabel, teka. Ngunit ang linya ay naputol na. Nakatayo lang ako roon, nanginginig, hawak si Arturo sa isang braso at ang aking cellphone sa kabila. Mayroon akong recording. Mayroon akong ebidensya na buhay si Isabel, na pinagbabantaan niya ako at na inaamin niya ang kanyang intensyon. Agad kong tinawagan si Detective Reyes. Gabi na, ngunit sinagot niya ito. Ipinadala ko sa kanya ang audio file. Ilang minuto ng katahimikan. Pagkatapos, nagsalita siya, ang kanyang boses ay puno ng bagong sigla. Perpekto, sabi niya. Ito na mismo ang kailangan natin. Ngayon, maglalatag tayo ng isang patibong. Ang kanyang plano ay simple ngunit mapanganib. Pupunta ka sa tagpuang iyon, sabi niya. Ngunit nandoon kami, nakatago, naghihintay. At kapag nagpakita siya, huhulihin namin siya. Paano kung may mangyaring masama? Tanong ko, ang takot ay gumagapang pabalik sa aking puso. Paano kung makita niya kayo at tumakas ulit? Hindi niya kami makikita, tiniyak niya sa akin. Pangako, magkakaroon ako ng mga sniper sa posisyon, mga team na nakapalibot, hindi na siya makakatakas sa pagkakataong ito. At si Arturo? Si Arturo ay mananatili kay Eloise sa isang ligtas na lugar. Hindi mo siya dadalhin, magpapanggap ka lang na dala mo siya. Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita. Isang araw pa. Kailangan ko lang malagpasan ng isang araw pa at pagkatapos, sa wakas ay haharapin na ni Isabel ang hustisya. Para kay Marco, para kay Arturo, para sa lahat ng sakit na idinulot niya. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Gising ako, pinagmamasdan si Arturo habang natutulog, sinasaulo ang bawat detalye ng kanyang mukha. Kung sakaling may mangyaring masama, kung sakaling hindi ko na siya makitang muli, mahal ka ng tatay mo, bulong ko sa kanya, at mahal kita, apo ko, at bukas, sisiguraduhin natin na magiging ligtas ka na magpakailanman. Ang susunod na araw ay dumaan na parang isang pelikulang slow motion. Bawat minuto ay parang isang oras. Bawat oras ay parang isang kawalang hanggan. 9:00 ng umaga, dumating si Eloise para kunin si Arturo. Inihanda ko ang kanyang bag na para bang isang linggo siyang mawawala. Mga lampin, gatas, damit, ang paborito niyang kumot. Nanginginig ang aking mga kamay habang inilalagay ko ang bawat gamit sa bag. Magiging ligtas na ligtas po siya sa akin, Nanay Elena, sabi ni Eloise habang kinukuha si Arturo. Walang sino man ang makakagalaw sa kanya, pangako po. Hinalikan ko si Arturo sa kanyang noo. Ang kanyang malambot na balat ay amoy baby lotion at pag-asa. Mahal kita, muntikong anghel, bulong ko. Babalik si Lola agad. Pinanood ko silang umalis. Nang mawala ang kotse ni Eloise sa kanto, naramdaman ko na parang isang piraso ng aking kaluluwa ang natanggal. Ngunit kailangan ito. Kailangang malayo si Arturo. Ligtas. Dumating si Detective Reyes bandang hapon kasama ang 3 pang opisyal. Ginawa nilang command center ang aking sala. Mga laptop, radyo, mapa ng bodega. Ito ang plano, sabi ni Detective Reyes. Papasok ka sa hating gabi. Kakausapin mo siya. Panatilihin mo siyang nagsasalita. Kailangan nating ipaamin sa kanya ang lahat. Na pinatay niya si Marco. Na sinubukan niyang patayin si Arturo. Maglalagay kami ng wire sa iyo. Ire-record namin ang lahat. Isang opisyal ang naglabas ng isang maliit na device na kasing laki ng isang botones. Ikinabit niya ito sa ilalim ng kuwelyo ng aking damit. Mayroon din itong panic button, paliwanag niya. Kapag pinindot mo ito ng 3 beses na sunod-sunod, papasok kami agad, anuman ang mangyari. 11:30 ng gabi, umalis kami. Ako ang nagmaneho ng sarili kong kotse. Si Detective Reyes ay nasa passenger seat, nakayuko. Ang ibang mga team ay nasa posisyon na. Ang hangin ay malamig. Ang aking hininga ay nakikita sa salamin ng bintana. Narating namin ang bodega. Luma,
Sira-sira, puno ng graffiti. Isang lugar ng masasayang alaala na ngayon ay naging isang entablado para sa isang mapanganib na dula. Bumaba si Detective Reyes at naglaho sa dilim. Ako na lang ang mag-isa. Tiningnan ko ang orasan. Hating gabi na. Nag-vibrate ang aking telepono, isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Pumasok ka na, mag-isa. Huminga ako ng malalim. Ipinikit ko ang aking mga mata. Inisip ko si Marco. Inisip ko si Arturo. At pagkatapos, bumaba ako ng kotse at naglakad patungo sa madilim na pinto ng bodega. Ang bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa katarungan o sa kapahamakan. Ang hangin ng hating gabi ay malamig at may dalang amoy ng kalawang at nabubulok na kahoy. Ang bawat hakbang ko sa tuyong lupa patungo sa bodega ay tila napakalakas sa nakabibinging katahimikan. Ang pintuan ng bodega ay bahagyang nakabukas, isang paanyaya sa kadiliman. Itinulak ko ito. Isang mahaba at nakakakilabot na langit-ngit ang umalingaw-ngaw sa loob ng malawak at walang laman na espasyo. Sa loob, halos ganap na madilim. Tanging sinag lamang ng buwan ang pumapasok mula sa mga basag na bintana sa itaas, na lumilikha ng mga kakaibang anino na parang mga multong sumasayaw. Isabel, tawag ko. Ang aking boses ay parang isang bulong sa gitna ng kawalan. Maliit, takot. Isara mo ang pinto, isang boses ang sumagot mula sa mga anino. Ang boses ni Isabel, sinunod ko. Isinara ko ang pinto. Isang malakas na kalabog ang nagpahiwatig na ako ngayon ay nakakulong na kasama niya. Dahan-dahan, nasanay ang aking mga mata sa dilim. At doon, nakita ko siya. Nakatayo sa gitna ng bodega. Nakasuot siya ng madilim na damit, itim na pantalon, isang hoodie na nakatakip sa kanyang ulo. Iba na ang kanyang itsura. Mas payat. Ang kanyang buhok ay maikli at kulay blonde. Ngunit siya iyon, ang parehong kasamaan sa kanyang mga mata. Dumating ka, sabi niya. Tila nagulat pa siya. Sabi mo gusto mong makipag-usap. Ang sabi ko, gusto ko ang anak ko at ang pera. Nasaan sila? Gusto ko munang malaman ang mga sagot, sabi ko. Pilit na pinatatag ang aking sarili. Ang wire sa aking damit ay parang isang maliit na piraso ng tapang na kumakapit sa akin. Gusto kong malaman kung bakit. Bakit mo pinatay si Marco? Bakit mo sinubukang patayin si Arturo? Tumawa siya. Ang parehong malamig na tawa na narinig ko sa telepono. Bakit sa tingin mo, Elena? Para sa pera. Palagi namang tungkol sa pera. Minahal ka ni Marco. Ibinigay niya sa iyo ang lahat. Si Marco ay isang romantikong tanga, sagot niya ng may panunuya. Puro pag-ibig, pamilya at kinabukasan ang nasa isip niya. Ako? Gusto ko ng kalayaan. Gusto kong mag-travel, mabuhay, hindi ang maitali sa isang bahay at isang umiiyak na sanggol. Kung ganon, bakit mo siya pinakasalan? Dahil isa siyang inhinyero. Maganda ang kita niya. May ipon siya, may life insurance, isa siyang investment. Ang plano ko, maghihintay ako ng 5 taon, didiborsyuhin siya at kukunin ang kalahati ng lahat. Ngunit nabuntis ako at sinira nito ang aking plano. Ang bawat salita niya ay lason. Bawat isa ay parang apoy na sumusunog sa aking pandinig. Sinabi mo sa kanya na ayaw mo sa sanggol? Siyempre ayoko, pero naging imposible si Marco. Pinalitan niya ang kanyang habilin, lahat para sa sanggol, kaya kinailangan kong mag-adjust. Kung mamamatay si Marco habang buntis ako, makukuha ko ang insurance. Pero ang sanggol ang magmamana ng lahat. Kaya simple lang ang solusyon. Patayin si Marco. Ipagpatuloy ang pagbubuntis, isilang ang bata, at patayin din siya. Sa ganoong paraan, mapupunta sa akin ang lahat. Inaamin niya, lahat. Bawat madugong detalye, ang bawat salita ay nai-record, naipapadala, nakikinig ang mga pulis. Ngunit kailangan ko pa. Inupahan mo si Carlos para sirain ang preno. 200,000 piso, sabi niya, na para bang ipinagmamalaki pa. Isang bargain kung iisipin mong nakakuha ako ng 10 milyong piso mula sa insurance, ang pinakamagandang investment sa buhay ko. At ang sanggol, ang sarili mong anak. Isang hadlang. Wala nang iba pa. Ipinanganak ko siya nang mag-isa sa isang kubo na nirentahan ko. Walang nakakaalam na buntis ako.
Nagsusuot ako ng maluluwag na damit, iniiwasan ng mga tao. Nang isilang siya, naisip kong iwan na lang siya kung saan. Ngunit naalala ko ang lawa, kung saan kayo madalas pumunta ni Marco. Tila isang tula, natapusin ang lahat kung saan nagsimula ang maliit na tradisyon ng inyong pamilya. Naramdaman ko ang pagduduwal, naramdaman ko ang galit. Naramdaman ko ang lahat ng puot sa mundo na nakatuon sa babaeng nakatayo sa aking harapan. Pero nabigo ka, iniligtas ko siya. Oo, nakakainis nga iyon, pag-amin niya. Pero hindi na mahalaga. Dahil ngayon, tatapusin ko na ang trabaho. Nasaan si Arturo, Elena? Hinding-hindi ko siya ibibigay sa'yo. At doon, nakita ko ang baril. Inilabas niya ito mula sa bulsa ng kanyang hoodie. Maliit, itim. Nakatutok diretso sa aking dibdib. Huling pagkakataon, nasaan ang anak ko? Pinindot ko ang panic button sa aking damit. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Sana naramdaman nila, sana gumana ito. Hinding-hindi mo na siya mahahawakan, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng tapang na hindi ko alam kung saan nanggaling. Ang kanyang daliri ay gumalaw sa gatilyo. Ang lahat ay tila bumagal. Nakita ko ang kislap mula sa dulo ng baril. Narinig ko ang isang malakas na putok na umalingaw-ngaw sa buong bodega. Naramdaman ko ang isang bagay na tumama sa aking balikat. Mainit. Nakakapasong sakit. Bumagsak ako paatras, ang aking paningin ay nagsimulang magdilim. At pagkatapos, ang bodega ay sumabog sa galaw. Ang mga pinto ay bumukas ng malakas. Nakakasilaw na mga ilaw, sumisigaw na mga boses. Pulis! Ibaba ang armas! Ngayon din! Nakita ko si Isabel na lumingon. Nakita ko ang mga baril na nakatutok sa kanya. Nakita kong napapaligiran na siya. Nakita kong talo na siya. Sa 1 segundo, akala ko'y babarilin niya ulit. Akala ko'y magpapakamatay siya sa kamay ng mga pulis. Ngunit dahan-dahan, ibinaba niya ang baril. Binitawan niya ito sa sahig. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. 3 opisyal ang dumamba sa kanya, idinapa siya sa sahig at pinosasan. Sumisigaw siya. Mga mura, mga banta, ngunit wala nang saysay. Huli na siya. Tapos na. Tumakbo si Detective Reyes palapit sa akin, lumuhod sa aking tabi. Ginang Elena, manatili po kayong gising. Huwag po kayong pipikit. Ayos lang ako, nagawa kong sabihin, kahit na ang sakit sa aking balikat ay hindi mailarawan. Nahuli niyo siya, sabihin niyong nahuli niyo siya. Nahuli po namin siya, nanay. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Tapos na po ang lahat, huwag po kayong gagalaw. Paparating na po ang ambulansya. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sapat na iyon. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Nagising akong muli sa isang silid ng ospital. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Ibang-iba na ang pakiramdam. Wala na ang desperasyon. Wala na ang takot. Napalitan ito ng isang malalim na kapayapaan. Ang aking balikat ay kumikirot, isang paalala sa bala na tumama sa akin. Ngunit ito'y isang sakit na nagpapagaling, hindi isang sakit na nakamamatay. Isang piklat na magsisilbing tanda ng isang laban na aming ipinanalo. Si Eloise ay nakaupo sa tabi ng aking kama, karga-karga si Arturo. Nang imulat ko ang aking mga mata, ngumiti siya. Tingnan mo kung sino ang gising na, sabi niya, habang papalapit. May isang taong sabik na sa iyo. Inabot niya sa akin ang aking apo gamit ang aking malusog na braso. Niyakap ko si Arturo. Ang amoy ng pulbos at gatas, ang init ng kanyang munting katawan sa aking dibdib. Iyon ang pinakamabisang gamot sa lahat. Hinalikan ko ang kanyang noo. Hello, mahal ko, bulong ko. Ayos na si Lola, ayos na ang lahat ngayon. Dumating si Detective Reyes pagkalipas ng 1 oras, may dala siyang bulaklak at isang pagod na ngiti. Kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Tanong niya. Parang nabaril, sagot ko. Pero buhay. Tungkol po kay Isabel, sabi niya. Nahatulan na siya. Habang buhay na pagkabilanggo. Walang posibilidad ng parol. Habang buhay na pagkabilanggo. Ang mga salitang iyon ay parang isang matamis na musika. Hustisya. Sa wakas. Para sa aking Marco. Makalipas ang 2 buwan, muli akong humarap sa hukom. Ngunit ngayon, wala nang tensyon. Ang hukom ay nakangiti habang binabasa ang mga papeles.
Ginang Elena, sabi niya, nasuri ko na ang lahat ng ulat mula sa DSWD, ang mga medical evaluation ni Arturo, at ang progreso niya. Nakikita ko na siya ay lumalaking malusog, masaya, at minamahal sa ilalim ng inyong pangangalaga. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ngayon ito'y dahil sa pananabik. Dahil dito, pagpapatuloy ng hukom, ipinagkakaloob ko sa iyo ang buo at permanenteng kustudiya kay Arturo, epektibo kaagad. At dahil ang kanyang biolohikal na ina ay habambuhay nang mawawalan ng karapatan bilang magulang, pinahihintulutan ko rin ang proseso ng pag-aampon kung nais ninyo. Pag-aampon, para maging legal na akin siya. Hindi lang lola sa kustudiya, kundi ina sa mata ng batas. Opo, sabi ko nang walang pag-aalinlangan. Opo, gusto ko siyang ampunin. Pumalo ang martilyo ng hukom. At sa isang iglap, lahat ng bigat na pasan ko sa loob ng maraming buwan ay naglaho. Opisyal na. Si Arturo ay akin na. Walang sino man ang makakakuha sa kanya mula sa akin. Kailanman. Ang mga buwan ay naging mga taon. Si Arturo ay lumaki. Natuto siyang maglakad. Ang una niyang salita, Lola. Umiyak ako nang marinig ko iyon. Sa kanyang ikalimang kaarawan, nagkaroon kami ng isang salusalo sa aming likod bahay. Puno ng lobo, cake, at mga regalo. Si Arturo ay tumatakbo kasama ang kanyang mga kaibigan. Tumatawa. Ang kanyang tawa ay ang pinakamagandang tunog sa buong mundo. Siya ay puno ng buhay, malayong malayo sa kulay ubing sanggol na halos walang buhay na hinila ko mula sa lawa 5 taon na ang nakalipas. Nang gabing iyon, matapos umuwi ang lahat, umupo akong mag-isa sa sala. Tiningnan ko ang mga larawan sa dingding. Sa isang pader, mga larawan ni Marco. Sa tabi nito, mga bago, mga larawan ni Arturo. 2 henerasyon, pinag-ugnay ng pag-ibig, pinaghiwalay ng trahedya, at pinag-isa ng kaligtasan. Nagawa natin, Marco, bulong ko sa kanyang larawan. Ligtas na ang anak mo, masaya siya, at lumalaki siyang mabuti at malakas tulad ng gusto mo. At kahit alam kong hindi siya makakasagot, naramdaman ko ang isang init, isang kapayapaan, na para bang nandoon siya, nagpapasalamat at payapa na rin. Hindi ko alam kung ano ang dala ng bukas. Alam kong may mga pagsubok pa. Ngunit alam ko rin na bawat araw kasama si Arturo ay isang biyaya. Bawat ngiti, bawat yakap, bawat mahal kita, Lola. Siya ang aking dahilan, ang aking layunin, ang aking pangalawang pagkakataon. At wala akong babaguhin kahit ano.